Hello po, magandang araw na muli. Panalangin ko na nasa mabuti tayong kalagayan. Ngayon po ang ating pag-uusapan, ang ating topic ay assignment of receivables. Gaya ng ating natutunan ng mga nakaraang video, itong assignment of receivables ay accessory contract. Hindi siya maaaring makatayo ng kanyang sarili. Nangangailangan merong principal contract, usually contract of loan. Kaya lang, dito sa assignment of receivables, hindi lang isa ang principal contract, dapat dalawa. So, magbibigay tayo ng example. Dalawang contract of loan. Tatlong partidos sa assignment of receivables. Una, si assignor. Ikalawa, si assignee. Ikatlo, in third person. Sabihin natin, contract of loan ulit. Ako ay may utang kay bangko ng 1 million pesos. Tapos, si Juan de la Cruz may utang din sa akin ng 1 million pesos. Ang gagawin ko, pagpapayag si bangko, gagawa ko ng assignment of receivables, pirmahan ko at ni bangko na pumapayag siya, na ina-assign ko ang aking karapatan, ano man ang aking karapatan, sa singilin kay, example kay Juan de la Cruz na third person. Nangangailangan lamang na sa ganitong assignment of receivables, nire-require ng batas na papayag si Juan de la Cruz, yung third persons, magbibigay siya ng consent dito sa assignment of receivables na to. At siya ay merong undertaking na babayaran niya direkta si bangko kung saan ako nagkakautang. Yan ang assignment of receivables. So, pagdating ng panahon at due and demandable na, yung dapat na magbayad si Juan de la Cruz sa 1 million, doon niya na ibabayad sa bangko kung saan ako nagkakautang. At pag nagbayad na siya doon, wala na siyang utang sa akin. At ako rin naman, wala na akong utang kay bangko kasi bayad na siya. Dahil sa, at ang naging karapatan naman ni bangko para singilin si Juan de la Cruz ay yung hawak niyang papel na meron siyang assignment of receivables na pinirmahan ko. So yan basically ang konsepto at procedure ng assignment of receivables. So paalam, sana may natutunan tayo. Hanggang sa muli, bye-bye.